Hi guys, I just want to share you a story that nung nakaraang linggo, nakagawa ko ng dalawang application without knowing a single line of code. Zero experience, zero coding background, zero training. And today, I'm going to show you exactly what happened when I tried Claude Code for the first time. Kasi I think this changes everything, not just for developers, but especially for us VAs and freelancers. Okay, to give you a little bit of background, engineer ako dati. Pero I don't really know coding, no? Wala akong coding. Meron akong HTML background, pero nung high school pa yon. Sobrang tagal na yung high school pa nung tinuro at saka hindi ko pa masyadong talagang nalaman yon. Sobrang konti lang. Alam ko lang yung HTML. Pero yung serious full stack development, app development, zero talaga. Then, nag-stumble ako sa isang concept na tinatawag na vibe coding. Basically, it's prompting an AI, specifically Claude Code, to build apps for you by just describing what you want in plain words. So, in 1 week lang, nag-build ako ng dalawang application. A diet tracking app na ginagamit namin ngayon for our clients dun sa diet industry na pinagtatrabuhan ko. Ginagamit namin talaga siya sa their clients para malaman namin kung ano yung kinakain nila, na binibigay lang kami ng mga photos doon or screenshots ng mga kinain nila sa araw na yon. So, ginagamit talaga namin yan. And then, a personal investment portfolio tracker na ginawa ko rin para matrack ko yung sarili kong investment para hindi na ako bumili ng mga application or talagang tinailor fit ko siya sa kung ano yung gusto kong makita, no? And okay, and for those who don't know yet, ano ba itong Claude Code na pinagsasabay ko? Let me break it down in the simplest way possible. No? Si Claude AI, guys, is an AI made by Anthropic. Si Anthropic yung company. And Claude Code is basically a version of Claude na ginawa specifically to help you build software, write code, at mag-automate ng tasks kahit wala ka pang any coding background or coding experience. And you have to think it like this na dati, 'di ba, kung gusto mong mag-build ng app, either mag-aral ka ng coding for months or years or mag-IT ka, no, para magkaroon ka ng background na sa coding or mag-hire ka ng developer na nag-aral ng coding or nag-aral ng IT or whatever na mahal pag binayaran mo. But ngayon, you just describe what you want sa normal English or Filipino at si Claude Code ang bahala sa actual code. Hindi ito tulad ng ChatGPT na magbibigay ka ng sagot sa chat. Si Claude Code, guys, ay literally nag-work inside your project folder. No? Nag-edit siya ng files, nag-run ng commands, at nag-build ng actual working software. Pero AI siya. No? Nakakausap mo siya. Parang side by side kayo na mag-build ng website. Siya yung magko-code para sa'yo, pero ikaw yung magsasabi ko ng gagawin niya. Parang kaibigan mo na kaibigang web developer mo na libre lang. Hindi pala libre, may bayad pala. May bayad siya, may monthly bayad siya, no. Pero AI siya, no. Pero yung process ay tinatawag nilang agentic coding, kung narinig niyo na 'yon, or agentic coding. Ibig sabihin, siya mismo ang gumagawa ng steps para makamit yung goal mo. Hindi ka na kailangan mag-isa, kasama mo siya every step of the way. So, meron akong part-time client, di ba, sinabi ko sa inyo na YouTube, sa pagiging YouTube channel manager ko, gumagamit siya actually ng Claude Code. At nung una, hindi ko alam na Claude Code yung ginagamit niya, no? Hindi ko talaga alam, no? Since, nung hindi ko pa pinag-aral yung Claude Code, hindi ko alam na ito yung ginagamit niya. And he's using it para, number one, mag-research ng content topics para sa kanyang AI YouTube channel, no? Ino-automate niya kung paano siya nagre-research ngayon. Number two, is using it para mag-write ng video scripts automatically based sa research niya. And number three, ino-automate ng repetitive tasks. Yung mga repetitive tasks na kailangan nang gawin, ginagamitan niya rin ng Claude Code. No? So, yung workflow niya ngayon, no, na-reduce niya yung oras sa content creation more than 50%. Pero, syempre, nandun pa rin ako, di ba? Nagmamanage pa rin ako ng channel niya. Kasi meron mga part talaga na kailangan ng human touch, kaya hinar niya ako. At ito ang reality na kailangan nating haraping mga VA at freelancer. Yung mga clients natin ngayon, katulad ng isang client ko, ay hindi na lang naghahanap ng taong marunong gumawa ng task. No? Darating yung part na
panahon or dumating na siya or darating, malapit na siyang dumating talaga na fully na yun na yung mangyayari, na sila naghahanap na sila ng taong marunong talaga gumamit ng AI tools na katulad ng ganito, ng mga Cloud Code, para gumawa ng mas marami sa mas maikling oras. No, kung hindi mo pa ito ine-explore, this is your sign, because I've been using AI, no, since AI was made. Okay, don't get me wrong. Pero yung gamitin ko siya in a way na halos sa halos lahat ng gagawin ko, nagamitan ko na ng AI. For the past month ko lang siya talaga na pag internalize na gamitin talaga siya fully, na lahat ng trabaho ko as a virtual assistant, gamitan ko na siya ng AI para mas mapadali ko yung trabaho ko. And yung pinagtatrabaho ko namang management, okay naman sila doon, agree naman sila doon, at happy naman sila kasi nga natuto ako mag-develop ng app at ngayon ginagamit na namin sa kumpanya. And the bigger picture is, ngayon, no, kaya tumatakbo rin sa isip ko, kaya pala maraming natatanggalan ngayon sa tech doon, 'di ba? Nababaltaan naman yung ngayon, 'di ba? Yung Google, yung Meta, yung Facebook, yung Oracle, yung maraming mga kumpanya sa US, yung mga tech companies, finance companies, marketing companies, kaya pala nagkakaroon ng massive, no, yung massive layoff or yung maraming tanggalan, no, sa mga kumpanya na yon. Kasi nga yung mga task na dati na kailangan ng buong team of coders, ngayon kahit isang non-coder na VA na kagaya ko, kaya na rin gawin, no? Pero alam ko kung ano yung iisipin nyo next eh. Chad, natatakot naman ako. Ibig sabihin ba nun, mawawalan na ako ng trabaho? So, mawawalan na ba ng mga trabaho yung mga VA? Ito yung sagot ko sa inyo. At ito yung perspective shift na kailangan nating lahat. For me, hindi kayo mawawalan or hindi tayo mawawalan ng trabaho dahil sa AI. Parang mawawalan kayo ng trabaho kapag hindi kayo matutong mag-AI. Kasi yung competition or yung mga hiring companies, tinataas na rin nila yung level nila, no? Kung sino yung mga i-hire nila, no? Yung mga VA na i-hire nila, ilalagyan na nila ng requirements, dapat marunong maggamit ng Cloud Code, ng ChatGPT, ng AI automations, no? Yung mga company ngayon, yun na yung pinakatinitignan, no? Kailangan marunong ka mag-AI, may mga certification kayo. At yung evidence ko diyan is yung isang hiring platform, meron na rin silang nire-require na rin nila na magkaroon ng mga certification yung mga VA nila, yon kagaya sa Hire Talent. Makikita nyo may part dyan na may certification sila na highlighted dyan na kailangan yung i-take yung exam para mapatunayan nila na marunong kayo mag-AI. And I think that is the shift, and we're right at the beginning of it, na formally na nagsisimula na. So tanong, how do you really get started with this? So in my case, I started when I go to Claude.ai, no? And seriously, I also downloaded yung Claude app nila. Kasi yung Claude kasi na-install mo rin yan sa desktop mo, sa Mac or Windows. And may free share siya, no? Pero kung serious ka, yung paid plan ay worth it, no? I-check niyo yung links below sa description. So yung paid plan nila cost around 1,300 per month para magamit mo lahat ng features niya, including Cloud Code, kasi you need to pay Cloud, no, for you to use the higher end ng feature nila, which is yung Cloud Code. And you can also try to educate yourself using YouTube. Yun lang ginagawa ko ngayon eh. I'm not buying talaga na any type of Cloud course, pero I'm thinking about it, pero hindi eh. Yun nga eh, yung curiosity mo, yung mag-develop ng mga gusto mong magawa. So, kaya mo siyang gawin sa sarili mo. Yun yung marketing niya eh. I mean, ginawa siya, yung app na yun, para magamit mo kahit wala kang background. So, kaya hindi pa ako bumibili ng mga courses. Although I was thinking of buying a course ngayon, pero I think I can master Cloud without buying any courses or formal training. So, yun, no? And then, you start your own project. Pagsimula ka sa mga simple projects na hindi mo kailangan magpaka-web developer agad at gumawa ng mga complex applications, no? You can start by building your own website or VA portfolio or anything na pwede mong magamit sa career mo ngayon. Kung may work ka, pwede ka mag-build ng mga application in order for you to help. No, parang sa akin, I build a tool para sa company namin para madali namin maintindihan yung handwriting ni clients. Kaya nag-build ako ng app using Cloud Code. Kasi kadalasan yung mga clients namin, sinesendan kami ng
handwritten notes, di ba? So, para maintindihan natin, gumawa ako ng app para i-analyze kung ano yung mga nakain nila. So, you can also build like mga investment portfolio tracker to track your mga ipon mo or mga expenses tracker. Mga simpleng project lang na ginagamitan ng Claude Code para malaman mo talaga kung paano siya gumagana. And it's not a perfect advice sa akin, no? At sasabihin nyo, hindi naman ako techie. Paano ako magagamit yan? Yun nga it's made for people who are non-techie to understand coding, to understand web development, to understand building website without you having the coding experience. Kaya siya binild yung application. So you don't really need to worry about it. And you can literally build anything, especially if digital lang i-build mo. Gaya ng mga websites or your own portfolio. So, and then kapag nagagawa mo na ito, yung ginagawa ko ngayon, di ba? I'm using it to build my stuff. Maybe you can offer this to your clients na AI-powered workflows or mga automation setup kasi si Claude Code, marunong din siya mag-automation. At I'm not even deeper onto this. At I think maraming clients yung magbayad. No? Kasi kadalasan yung mga iba hindi ba nag-specialize sa application na to eh. So I think yun yung kailangan natin gawin para siya mag-start, and aralin mo siya para at least ma-internalize mo paano talaga siya gumagamit. And I also going to share my own experience here on how I use Claude Code, on ano yung mga binibuild ko, para at least siguro magkaroon kayo ng mga idea on how to use Claude Code even though wala ka talagang coding experience. So yun lang yung sharing natin today, and I hope you learned something from it or you get inspired, or kung naguluhan kayo, comment down below, and don't forget to like this video and subscribe to my channel for more information about this stuff in the future, kasi most na mga gagawin ko is mga ganito na, more likely how I use AI on creating stuff. So please turn on your notification para at least ma-notify kayo on my next video. Salamat po and have a nice day.